Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong dalawang kababaihan. Mag-best friend po ito. Ito po yung tandem na akala natin tutulong sa Marcos administration. Yung isa nga dyan, sinabi niyong ate ng bayan. Yung isa sinabi niya, susuportahan ko ang Pangulong Bongbong Marcos all the way. Siya lang. Matimon mo. Selfish ang gago. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay mag-shoutout sa lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, mga nanonood ng ating mga nagbi-video replay, no? At doon din po sa nagsishare ng kanilang blessings. Shoutout po lahat sa inyo. At eto na nga po, no, unahin natin itong si Senator Amy Tambalina Marcos Duterte. No, kasi po napikon. Nagmaldita po siya sa isang interview. No? Kasi yung may binanggit yata yung anchor na tanong ng viewers. No? Eto po sa politiko. Akala ko interview ito. Amy Marcos Irk at radio show questions on pro-China tag. Kumbaga, nairita daw siya doon sa question na pro-China pala siya. Senator Amy Marcos appeared to have lost her cool for a moment when she was asked on GMA Network's DZBB Radio Monday about the perception that she's an ally of China. Mabuti naman meron naglakas ng loob. On one-on-one, walang personalan, Marcos said she's not a lawyer for China, as some people might think. Really? Ba't ka naman maglo-lawyer sa China? Abogado ka ba? Quote, hindi ako nandito para ipagtanggol ang China. Hindi ako abogado ng China. Ako ang tanging senador na talagang nanindigan na kailangan tayo ay may malayang foreign policy. Hindi katulad nito sa sobrang pro-American. Oy, talaga. Sige nga. Kasi siya po ang chairman dyan sa Committee on Foreign Relations. Bakit ka galit na galit sa Amerika? Ano gusto mo? Wala kang ang statement sa panggagago ng mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea. Pero pag may nangyaring nakita mo lang na may lumilipad na sabi mong flying elephant ng Amerikano, nagsasalita ka na, may Senate resolution ka na. Pero yung anong ginawa ng mga Chekwa latest? Ha? Wala ni isa kang statement. Para kang si Tamilmil din pagdating sa China. Kaya ngayon, natagurian ka, natag ka na, pro-China ka. Buti nga sa'yo. Di ba nakita nyo mga kababayan? Alam ng mga netizens, yung mga sensible, yung may mga utak. Kaya siya natagurian o nasabihan na pro-China yan. Tama naman eh. 'Di ba? Ulitin ko. Ilang mga instances, ilang Senate resolution ang pinalabas niya nung may nakita siyang parang C-130 ng Amerika dyan sa NAIA. Ha? At kung ano-ano pa. 'Di ba? Gawa ka agad siya ng Senate resolution. Diba? Amerikano yon. O pagdating naman sa West Philippine Sea, ilang beses na tayong hinaras, winanghilang hiya ng Chinese Coast Guard, ng Chinese militia vessels nila. May dala-dala pang pamalo yung Chinese Coast Guard, pinapatapon yung mga shells dyan sa Baho de Masinloc. Wala silang statement. Yung binunggo ng Chinese Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard, wala silang statement. At nung pinagtulungang bombahin ng Chinese Coast Guard yung ating Unay sa May 4 na test run para sa Rory mission ng ating AFP, basag ang salamin nung Unay sa May 4, 4 na Philippine Navy ang sugatan. Wala silang statement. Di ba? Wala. Pero pagdating, dyan lang sa C-130 na lumapag at lumipad, dahil nga may EDCA tayo, binabatikos niya na. Di ba? So saan ka?
Di isipin ko, wala kang statement sa China, so therefore pro-China ka, pero anti-American ka. Di ba? Tama, mali. Ha? At bakit hindi mo kausapin ang kapatid mo kung pro-American policy ang ano niya? Di ba? Kaya ka ba nagagalit sa kapatid mo saka sa kanyang asawa dahil pro-American sila? Dahil ang Amerikano ang walang hiya sa pamilya mo? Ibahin mo kapatid mo. Di ba? Ang kapatid mo, ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino ang iniisip, hindi ang sarili niya. Ikaw makasarili ka. Tama, mali. Hindi ko kailangang i-alienate ang Americans kasi yan isa sa mga number 1 contributor natin. Huwag din natin isalang-alang na ang mga Amerikano rin may mga national interest. Mga gago din yan. Pero anong gagawin mo? Yung isang bansa na gusto mong i-alyansa pero binababoy ka? Winawalang hiya ka? Right now, o ngayon, anong pangwawalang hiyang ginawa ng Amerikano? Right now, compared to the two giants. Di ba? Ilang beses kang winalang hiya ng mga Chekwa sa West Philippine Sea at dyan sa ating mainland. Yung mga pogos nila, yung mga nationals nila, yung mga criminals na takbuhan tayo. Kaysa sa Amerikano. Di ba? Dito na ako sa Amerikano. May freedom ako. Di ba? Tanungin nyo pa yung mga nandito. Saan kayo? You have all the freedom and the rights sa China. Communist yan. Restricted yan. Wala nga Facebook dyan. Di ba? Kaya natagurian siyang pro-China ka. Ngayon, nagalit siya. Nagmaldita si Gaga. Ito, host ko ni Season then responded, mabuti ho at nabanggit nyo yan at ipapasagot ko na lang din. Kasi ang nakukuha nating feed ngayon, parang maka-China raw kayo, hindi raw kayo pro-Pinoy. Marcos retorted in a stern tone. Ay, nagalit, nagmaldita. Hindi tama yun. I think, hindi ako makikipagdebate sa iyo. Akala ko interview ito. Ngayon inaaway mo ako. Inaaway na daw siya nung host. Ang pinatatanong lang naman kung pro-China ka o hindi. Di ba? Hindi niya masagot eh. Ang sagot lang dito ay yes or no. Pero tingnan niyo ang sagot. Nandito ako, hindi para ipagtanggol ang China. Hindi ako abogado ng China. Kung talagang hindi ka maka-China, sabi mo, no, I'm not pro-China. I'm pro-Filipino. I'm not pro-American too, but I'm pro-Filipino. Pero nakikita ng tao ngayon, you are against Americans, but you are pro-China. Yung po yan. Nagmaldita. Inaaway na daw siya ng host. Season then clarified that she was merely reading the comments sent by viewers, to which Marcos said she was merely joking. Nagjo-joke lang daw si Amy pero may laman. Tapos sabi niya, the senator reiterated that she wasn't lawyering for China. Hindi ako nandito para ipagtanggol ang China, pero pinagpipilitan ninyo na ang American stand ang itayo natin. Ang Filipino stand lang ang mahalaga. Wala man nagpipilit eh, na itayo ang American standard o what. Mag-survey kayo. Di ba, ang dami nga dyan, gusto ng Western culture. Mas prepared pang mag-English. Tignan nyo. Ang dami dyan. Yung lalo na yung mga sinasabing konyo. Biruin mo, siyempre may mga pera, no? Kayang ipunta sa mga international mamahaling schools ang mga anak. Tapos ayaw daw ng foreign own. Ayaw nyo ng American standard. Tanggalin nyo English. Bawal magturo ng English sa eskwelahan. Bawal magsalita ng English ang mga Pilipino. Ayaw namin yan. Pero may Mandarin. Putik ang puta. Hilong-hilo ako. Ay, ang gulo talaga ng utak ni Tambalin. Obserbahan mo. Ikaw, Amy, yung mga anak mo, anong language ang usapan ninyo? Di ba sometimes you speak in English?
Tapos ayaw niya daw ng American stand. Ano gusto mo? Duterte stand. Wala na yun. Kailangan na daw ng Robas yun. Robas Extreme. Sabi ni Tulpo. Ay, nako mga kababayan talaga. Hindi ko na talaga mawari talaga. Itong mga kampi ni Duterte, ni Quiboloy, wala talaga. Walang sense ang mga utak, ang mga pinagsasabi. Hinihingi lang naman. Ano ka ba talaga? O di Filipino stand, o ano yon? Ha? Filipino stand, Duterte style? Pagtakpan ng mga ginawang mali ng mga kaibigan at kaalyado, di ba? Maski na may mga biktima, witnesses na lumabas, wala yan. Huwag kang magsalita dyan, kundi may kalalagyan ka, ganon. Ha, Amy? Oh. Di ba? Kayo nga, napikon si Gaga. Inaaway na daw ng host. Hindi ka inaaway ng host. Binabasa niya lang yung mga sinulat ng mga viewers niya. Marami siguro di ba? Na pro-China, pro-China, pro-China. O, tandaan mo yan, Amy. Yan na ang sentimiento ng sambayan ng Pilipino sa iyo. That you are a canoodler of China. You are not pro-Filipino. Kung pro-Filipino ka, i-advance mo ang kabutihan ng mga Pilipino. Majority yan o lahat. Pero sa usaping West Philippine Sea, tamilmil kayo Ala kayong pakialam Kaya isipin namin, pro-China ka, huwag kang gago. Ni hindi mo nga mabatikos ang mga bumabatikos o kumakalaban sa kapatid mo na kung saan mga kaalyado mo, nasampid ka lang naman. Di ba? O, yan na, sentimiento sa'yo. Kaya tiyak, malalaglag ka sa top 12. Sana naman. Huwag niyong iboto yan Huwag niyong iboto yan kung re-election yan ng senador. Ekes yan. Nasa wall of shame natin yan. Ulitin ko lang yung mga wall of shame nating mga re-electionist. Kung sakasakali lang. 4 sila. Si Go, Amy Marcos, Francis Tolentino, and Bato de la Rosa. Yang 4 na yan. Kasi 8 sila sa wall of shame natin. Nandun si Padilla, si Bilar, si Subiri, sino pa ba yung isa? Nakalimutan ko yung isa ko Di ba? Hindi, 7 lang pala. O tama, 7 sila. Sorry, 7. Yung 3, hindi re-electionist yun. Kasi kapapanalo lang nila. Si Bilar, wala na yan, 2 term. Pahinga muna siya. Pero si Robin at Subiri, kapananalo lang. Ulitin ko, yung 4, kung sakaling tatakbong re-election ng senador. Si Go, Tolentino, Amy Marcos, and Bato de la Rosa. Ekes na yan. Ekes. Mga walang paninindigan yan. Kakampihan pa si Quiboloy at Duterte at baka pro-China. Huwag nyo pong iboto yan. Huwag na nating ibalik. Walang paninindigan para sa ating West Philippine Sea. Ekes! Eto na. Punta na tayo sa mga Duterte. Ang mga magagaling lang na Duterte. Sila lang ang dapat mamuno sa ating bansa. Eto lang, siguro alam nyo na to I-background natin. Sa Philstar, hindi ko na po babasahin yung laman. Basta headlines na lang. Duterte himself offered to look after Quiboloy's properties. Biruin nyo. Yung appointed son of God, ang daming property, napakayaman, bilyonaryo nga po, sabi ni Mike Abbey. Biruin nyo yun, Hindi siya namuhay ng tama ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. He accumulate wealth of this world by being a false prophet, a false appointed son of God. Ngayon, si Duterte, inoffer niya daw ang sarili niya para siyang maging yung maging tagapamahala ng mga arian ni Quiboloy. O, ayan. O, tignan nyo yung larawan na yan. O, naku, padasal-dasal pa kayo. Ewan ko. Billion yan, mga kababayan. Ngayon, eto na yung kinaasaran ninyo. Marami sa inyo galit na galit dito. Maski na ako. Kahapon, kausap ko yung aking friend, si Hattori. Sabi niya, bro, nakita mo na ba yung video
panood ko sa mga pinupuntahan kong mga vlogger at influencer. Si Sarah, talagang dapat resign na. Ha? May video, sabi niya. Ha? Talaga? Sumusuporta siya kay Kibuloy. Oh, shit, sabi ko. Yari siya. No? Bruin mo. Ako, ayaw kong pamaniwala eh. No? Hindi, punta mo tong si ganito. Si ganito. Nung puntahan ko yon, yung video ni hindi ko nababanggatin kasi di nila ako pinanonood. Di nila ako sinusuportahan. Biruin nyo, nakakatuwa nga yung mga ibang vlogger, si Carcleia. Oh, supportive yan si Carcleia. No? Even though hindi siya nagsusuper thanks na sa akin. Ang dami kasing sinusuportahan yan. Yang babae na yan. Daming sinusuportahan. Kaya subscribe nyo yan. Gawin yung 100,000 yung subscriber niyan. Ala akong pakialam. Maski na ako, yung subscriber ko. Salamat nga pa pala, no? Naka 24K na po tayo na subscriber. Umusan nyo pa yan kay Carcleia. Kayo dyan. Mabait po yan. Bibigyan po ako ng lechon yan pag naka 100,000 siya na subscriber. Oo, papalit yun yan. Papadala niya dito. Singilin ko siya. Carcleia, pag naka 100K ka, bigyan mo akong pira. Bibili ako ng lechon dyan sa seafood. Papalit yun ako dito. Pakainin ko ng lechon si AJ, ha? Yan ang ko sa'yo. Gawin nyo pong 100K ang subscriber niyan. Napakabait po niyan at napaka-malumanay. Iwewelga niya daw ako kasi hindi ko na siya piniplex. Kalooka naman niya. Sige, sabi ko naman, maglagay ka ng banner. No? Makiba ka. Huwag panoorin si Tokis. Hindi ako piniplex. Sama niya pa si Elora. Daling ka ni Elora dun sa ilalim ng tubig sa Palawan. Yari tayo kay Mr. R. Huwag niyong asarin si Elora. Yari tayo kay Mr. R. Kagagalitan tayo niyan ni Mr. R. Kaya, Carcleia, ayan, pindex na kita. Gawin niyo pong 100K ang subscriber ni Carcleia. Baliwalain nyo itong aking channel. Basta siya, pag naka 100K siya, bibilan niya ako ng lechon. Yari si Carcleia. Ayan na, binroadcast na natin dito, Carcleia. Pinlex na kita. No? O balik tayo doon sa video ni Tamilmil. Nabigla ako kahapon, mga kababayan. Umuwi ako, sinearch ko, nakita ko, pinanood ko, muntik ko nang masampal yung sarili ko. Sabi ko, this is it. Kaya pala marami nang nananawagan ng Sarah resign. O sige, panoorin natin mga kababayan. Napaka-iksi naman ito. Almost 2 minutes lang, So, bahala na kung ika-copyright tayo nitong walang hiyang SMNI na ito, no? Okay, kung na-copyright tayo, di-take down tong video, di ba? Alaman akong pakialam. Basta at least, napanood ninyo bago nila ipa-take down. Okay? Ito po. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan
at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Syukran. So yun po mga kababayan, ang inyong BP, ang inyong current DepEd Secretary at current co-vice chair ng NTF-ELCAC ay naging spokesperson, lawyering sa isang bulaang propeta na anak daw ng Diyos. Nakakagilid. Nakakagigil mga kababayan. BP ka. Bakit ka nagsalita ng ganyan? You are favoring the appointed Son of God that He is proclaiming to be? Mas kinakampihan mo ito kaysa sa mga witnesses na kapwa mo o mga ginawa nila ng kahalayang biktima na kapwa mo babae. So ibig sabihin, baliwalain na lang yung hearing na yon at dalhin sa korte. Bakit hindi nyo sinabi yan sa ama mo during that time? Bakit binasura ng prosecutor doon sa Davao yung reklamo ng minor na kabataang babae dati? Tapos lumapit siya sa DOJ para i-review. Why it took so long for the DOJ to review that case during your father's time? Bakit? Ngayong binuksan na, ni-review na ulit ng DOJ kasi wala nang humahad lang sa kanila na makapangyarihang tao. At sino yun? Yung ama. Bakit? Masama ba na magkaroon ng isang in aid of legislation sa Senado o sa Kamara? Bakit mo pinakikialaman ang trabaho ng legislatura? Co-equal branch kayo. Bakit ka nagsasalita para kay Quiboloy? Sa tingin ko, kinakampihan niya mga kababayan si Quiboloy. Pinoprotektahan nila si Quiboloy. Ganyan po talaga sila. Ito lang ang patunay natin. That they have this, yung pattern of impunity. Siya ba? Tulad nung sinabi ko, nakita nyo, may video evidence na napak siya ng kapwa niya tao. Nanakit siya. Nakasuhan ba siya? Kinasuhan ba siya? Malamang hindi. Kasi bakit? Ma-impluwensya siya eh. Yung sinapak niya, isang ordinaryong sheriff. Dinadaan sa dahas. Pero hindi ako makakasuhan kasi may impunity ako. Ganyan din ang gusto niyang i-apply kay Quiboloy. Sinasabi niyang a day in court. Di ba? Na ang bayaan ng korte, wala pa nga sa korte. Hindi pa na isa-submit. Bakit ang tagal-tagal mag-file? Inutusan ng DOJ yung prosecutor sa Davao na i-file nyo yan dito sa Manila. Bakit hanggang ngayon wala pa? Ilang linggo na yan. Tapos magsalita ka ng ganyan? BP ka. Dapat kang ma-impeach. Why? Loss of public trust because you are siding with the alleged criminal. Hindi mo pinahalagahan yung plight, yung damdamin ng mga lumabas na biktima. DepEd Secretary ka pa man din. Dapat doon tayo sa tama. Bakit ko kakampihan itong alleged criminal na ito? Dahil bakit? Mabait siya? Marami siyang natulungan? Tulad ng sinasabi ko, baka yan ay pasad niya lang yan. Hindi lahat po ng mabait at maraming natulungan ay totoo ng mabait at malinis. Ako din, hindi ako magmamalinis. Makasalanang tao din tayo. Diba? Pero sa puntong ito, dapat dinggin, pasinungalingan din ni Quiboloy yung mga akusasyon sa kanya, humarap siya doon. Ganyan din ba ang sinabi mo sa mga ginawan ng hearing ng Senado at ng Kamara? Hindi. Tanging si Quiboloy lang, putang ina. Napakahalaga ng taong ito na isang tinuturing yung appointed Son of God. Bulaan kayo.
Kung totoo nga siyang appointed son of God, yung mga pinagsasabi niya. Ha? Ito yung video courtesy of Mami Peng. Nanghingi po ako ng kopya na ito. Ito lang ang patunay, mga kababayan. Ha? Ito lang ang patunay. Isipin nyo ito. Ayan o. O ito. Pakinggan nyo po ito. Yung kagaguhan nito, yung kabulaanan nito, yung pagsisinungaling nito, the blaspherer. Diba? Sinong hindi magagalit dito? Ako bilang isang Kristiyano, na maririnig ko to, na alam ko naman yung may kaalaman din ako sa banal na kasulatan. Ako dumidepende ako sa banal na kasulatan, pero wala pong mga ganito sa mga sinasabi niya sa banal na kasulatan. Wala nang ibang isinugo pa ang Diyos after Jesus Christ. Mga apostles lang. O ito po. Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. Ang doorknob ko doon, diamond. 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 Huwag din yung galitin ng anak. Baka totohanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, ang bihira naman. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor. Kasi Magaling si Kibuloy. Magaling si Kibuloy. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Tanong po, sa anong paraan nyo daw po natalo si Satanas? Pero it is the greatest spiritual battle on earth in our generation. So, after 5 years, doon ko narinig ang sinabi ng Ama, now you are my son. Nakita ko yung pangitain na graduation na eh. Graduation. Biro mo yung mga, nung umakyat ako parang sa entablado, yung mga demonic forces, naka-line up doon sa ano, nakapila doon sa mga, sa hagdanan. Oo, sumasaludo. Yung iba, nakilala ko, ito yung mga red demons na, ano pa yun, pinagsipa ko pa yung, tapos, tinanggal ako. With flying colors yung ano ko. Now you are my son. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ayan, nakita nyo mga kababayan, kung paano niya lokohin ang tao. At yung mga nandun naman nakapalibot sa kanya, tuwang-tuwa pa, naniniwala. At isa na si Tamilmil na naniniwala dyan. Maniniwala ba talaga kayo na siya ay pabalik-balik lang sa kaharian ng Diyos at yung mansion niya, ang doorknob ay diamond? Nasaan ang patunay? Nasaan ang patunay na nanumbalik-balik ka sa kalangitan, sa iyong mansion? Nasaan? Di ba? Ano pa? Na siya ang may-ari ng kaluluwa natin? Nadadaan tayo sa kanya? Utot mo, Kiboloy! Sabi niya, pag hindi daw dumaan sa kanya, hindi makapunta ng langit, sino ka? Di ba? Doon pa lang, blaspherer ka na eh. Ano ang sabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me, except me. Sa akin kayo dumaan. Bakit sasabihin ni Kiboloy, kung hindi tayo dadaan sa kanya, hindi tayo makapunta ng langit? Gonggong! O ngayon, Kiboloy, sige, demanda mo ako, patunayan mo yung sinasabi mo. Yung mga pinagsasabi mo. Di ba? Kasi nungalingan. Tapos tinalo niya daw ang demonyo sa lupa. Abay, dinaig mo pa si Christ. Di sana kung tinalo mo ang demonyo sa lupa, wala nang mga gagot demonyo dyan sa lupa. Dahil wala nang mag-uudyok sa tao dahil nandiyan ka. Di ba yung mga masasama, hanggat may protector, hanggat may barrier, ang mga tao, hindi sila makakalapit. Bakit patuloy ang kasamaan?
patuloy ang kawalangian sa ating bansa. Kung natalo mo nga ang demonyo, may kulay pa, may red. Gago! Nakakapunyeta talaga mga kababayan. Di ba? O napanood niyo ang video na yan? Lahat po yan. Kinumpile nung gumawa niyan. Salamat kay Mami Peng. Binigay niya sa akin. Di ba? Nakita nyo? Doon pa lang sa mga salitang yan at yung mga gunggong na nakapalibot doon ng mga, naniwala naman kayo? Ibig sabihin, hindi talaga kayo nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Naniniwala lang kayo sa mga kasinungalingang lumalabas sa bunganga ng gagong ito. Tapos, itong si Tamil Mil, ididepensa niya, ano siya? Kadudler siya. Kakampi siya. So, therefore, dapat siyang ma-impeach. Because she is protecting the alleged criminal. Impeachable po yan. Loss of public trust. Ang kapal ng mukha nitong babaeng ito. Nandiyan ka pa sa DepEd. Is that what the students will learn? Ha? Nabaliwalain na lang yung hearing? Pag hindi kaalyado, kakampi, baliwalain mo yan. It is better na maging Tamil Mil ka na lang sana eh. Kaso hindi, lalo mong binaon yung sarili mo sa kahihiyan. Lalo mong pinabagsak ang iyong kredito. No? Wala ka ng anong tawag dito? May tawag sila dyan eh. Wala ng merit yung mga pagsasabi mo ngayon. Yung ginagawa mo. Loss of confidence, loss of public trust. Dapat kang ma-impeach. Nakakahiya ka. One of the impeachable offense is loss of public trust. Because you are siding with the alleged criminal. Kawawa naman yung mga biktima, mga kababayan. Kawawa po talaga. Nais natin mabigyan ng katarungan at kasagutan yung mga allegations kay Quiboloy. But what you are doing now together with the other lawmakers is pinoprotektahan nyo. Pasensya na po, may tumawag. No, biruin nyo, nagsalita siya dyan. Tapos humarap ka sa Pangulo nung farewell sa papuntang Germany. No? Ang kapal ng mukha nyo talaga. Kaya tama-tama lang yung mga pinagsasabi nyo. Sa imong ambisyon, huwag kang tambalos-los. Balik sa'yo yun. Kung may ambisyon ka sa 2028, huwag mo nang ambisyoning maging presidente. Wala na. Wala. Wala na yung political capital mo. Negatibo na. Because of this. Tandaan nyo, isama natin siya sa wall of shame. 8 na kayo ngayon. BP Sara Tamil Mil Duterte. Kasama siya dyan. Protector ni Quiboloy. Ala kung pakila sa sinasabi mong dalhin sa tamang korte. E di sana, lahat na lang ng Senate hearing ngayon, lahat na lang ng ginagawang hearing sa Kamara, dalhin na lang sa korte. Di ba? Ganon. Ganon na lang. Wala nang maghihiring. Kaso may ihihiring pa mga kababayan eh. Yung pong sa NFA, sabihin nyo kung sino yung committee doon na maghihiring. Huwag nyo na pong dalhin yan sa hearing sa Senado. Kayo dyan na maghihiring sa camera, mga yung tulad kay Ace Barber, yung sa drugs. Wala na po. Wala na. Kasi sabi ni Tamil Mil, dalhin sa tamang korte. Ginagawang trial by publicity nyo lang yan. Ang ginagawa nyong mga hearing dyan sa inyong kongreso. Wala na. Di ba? Yan ang gustong gawin ni Tamil Mil just to protect the blasphemer. Yung sinungaling na si Quiboloy. If he is really the appointed son of God na totoong sinabi niya doon sa graduation niya daw sa Tamayong, no? Na nakita niya yung mga kasama niya, mga red devil daw, tapos nakita niya, sinabi daw ng Diyos na, ikaw na ang aking anak. Nasaan yon? Para maniwala kami, do a manifestation of that. Di ba? Manifestation like Moses, hinati ang Red Sea. Pinukpok yung bato, lumabas ang tubig. All the miracles God made through Moses, Joshua, and all the other prophets. Yung miracles ni Christ. Ang daming nagugutom, Quiboloy. Can you, yung gawin mo yung ginawa ni Christ na yung 5 loaves and 2 fish? Ganun ba? Tama ba? Daming nagugutom eh. Daming namamalimos. Di ba? Ba't di mo gawin yon?
kung ikaw nga talaga ay appointed son of God? Bakit? Di ba? Pero ibang pinagagawa ninyo eh. Tapos itong inyong tamilmil na vice presidente magsaside na sinasabing trial by publicity na hinuhusgahan na siya? Wala pa nga. Paano siya huhusgahan? Hindi po kami mapaghusga. Kayo lang ang mapanghusga. Di ba? Sinabi nyo dahil gawain ninyo. Grabe tayo. Oh. Tapos magsasite ka pa ng Bible verse? Do you really understand what you have said? Ibalik natin sa kanya yan. Blessed are the persecuted. Is he being persecuted right now? Di ba? Wala nga persecution eh. Hindi naman siya pinipersecute. Maling-mali ang pinasabi mo sa Matthew chapter 5 verses 11 to down to 12. Maling-mali. Yung script writer mo, para lang may susulat, magkukot ng Bible verse? Do you really understand that? Hypocrite ka. Napakalaki mong hipokrito. You better quit as DepEd Secretary at maging opposition ka na lang. We don't give an F kung anong gawin mo laban sa gobyernong ito. Unang-una, hindi mo nga makakastigo yung mga kakampi ninyo na babuyin, balahurain ang administrasyong Marcos, lalong-lalo na si PBBM at si Ninang Lisa. Wala, tamilmil siya. Pero pagdating sa alleged criminal na si Quiboloy, na may lumabas na mga biktima dahil gustong tumakbo sa Senado para ibigay ang kanilang saloobin, tulungan sila ng Senado at madala sa korte. Poprotektahan nyo pa yung alleged criminal, sasabihin nyo trial by publicity. So therefore, sasabihin ko na rin na lahat ng ginagawang Senate hearing dito at sa Kamara ay trial by publicity. Tama, mali. Di ba? Nakakahiya po kayo. Nakakahiya ka. Dapat ka nang mag-resign, Sara Duterte, as DepEd Secretary at co-vice chair ng NTF-ELCA. Create a new opposition because the Dilawans will not accept you as opposition. Ang mga Dilawan, they are on the sideline, they are just watching. Sabi nga ni Professor Contreras, they rather side with the Marcos administrations against the Duterte. Wala po kayong kakampi. Tingnan nyo yung ginawa nyong rally-rally dyan. Walang media na iba except SMNI ang nag-cover. Because what? Walang patutunguhan yan. Dahil kami, majority naniniwala pa rin sa administrasyong ito. Kami naniniwala na gusto rin namin ng justice, whether kay Quiboloy o sa mga biktima kung ano ang lalabas sa kahihinatnan na ito. Bakit hindi nyo na lang antayin kung ano yung magiging takbo ng kaso na ito from Senate to the court? Karapatan din ng Senado at ng Kamara ang maggawa ng hearing. Diba? Ikaw lawyer ka pa naman din. Alam mo yan? Dapat nga madisbar tong mga to eh. Because you are siding with the alleged criminal. Pinagkukumpulan daw siya. Binigyan na ng guilty verdict. Sino? Diba? Kaya siya binibigyan ng guilty verdict because of his action. What? He is above the law. Ay, mga kababayan, nakakangit-ngit. Kaya tama lang ang panawagan ng sambayanang Pilipino. Gagamitin na natin ng sambayanang Pilipino. You better resign as DepEd Secretary and NTF-ELCA co-vice chair. Ito sasabihin na natin tahasan. Resign, you freaking idiot. Biruin nyo, ito pa, binigay sa kanya. Alis tayo kay Tamilmil. Wala na yan. Damaged goods na si Tamilmil. Kahit na ano pang sabihin niya ngayon, hindi na ako maniwala sa kanya. Pasensya naman po kung nakapagmura tayo ha. Hindi po maganda yun. Pero sa sobrang nating biruin mo, sasabihin mo kakampi ka ng Pangulo. Punyeta. Binababoy ang presidente ko. Binababoy ang Ninang Lisa natin. Si Ninong Martin. Nung mga kasamaan kakampi niya. Wala lang. Tapos meron pa siyang kapal ng mukha na tanggapin na siya ang caretaker ng bansa habang nasa Germany at Czech Republic ang Pangulo at ang First Lady. Kaya tama lang po yung action ni First Lady, ni Ninang. Hindi nagpapaka-hipokrito ang Ninang. Siya ang hipokrita, si Tamilmil. Wala. Deadma. Puta. Kita nyo? Hipokrite. Kasi gawain nila. Di ba nanapak nga yan ng sheriff? O nakasuhan ba siya? Baka natakot na yung sinapak niya. Baka akong balikan ulit eh. Inareglo na lang. O nasaan ang justice dyan?
Nanakit ka, physical injury, dapat makulong ka. Eh wala naging mayor pa ng Davao. O ganon talaga ang pattern of their impunity, mga kababayan. O ayan Tingnan nyo yung lahat na lang binibigay kay Quiboloy. Ayan sa politiko, explain in 48 hours. Senate issues show cause order versus Quiboloy. O bignan nyo, binibigyan pa siya ng maraming pagkakataon. Pati si Subiri, sinama natin to kanina, Sabi dyan, to explain why he should not be cited for contempt. O diba, pinag-e-explain pa siya. Nakita nyo yan? Binibigyan pa siya ng maraming pagkakataon ng Senado. Pati si Subiri, pinagbibigyan siya. 48 hours pa. 2 days pa yan, mga kababayan. Pero pag ordinaryong tao lang ito, ay wala. Daig pa ang 24 oras, may warrant of arrest na. Biruin nyo, ganyan tayo ginagago ni Quiboloy. Ganyan tayo ginagago ng mga kakampi niya. Lalong-lalo na ito, second highest leader of the land, the Vice President. Biruin nyo, hindi ka naawa dun sa mga biktima na nilantad nila ang sarili nila, tapos daw mga nakamaskara, mga peke. Paano nasabing peke yun? Nag-imbestiga ba kayo? May lumapit ba sa inyo na ako po yun, peke po ako, binayaran po ako ni Risa Hontiveros? Hindi. Naglabas ka ng statement without proper proof or evidence? Tapos gusto mo paniwalaan ka namin? FU. Diba? Resign. Step down. Dapat nga may mag-file ng impeachment dyan Loss of public trust because you are siding with the alleged criminal. Binaliwala mo yung mga kababaihan na katulad mo. Wala kayong galang, mga bastos. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.